Mukhang wala si Brother Patless Pat. Try natin. Sabi ni Brother Gilbert, si Manolito de la Paz. Ano daw po to? Philippine Looper. Try nating si Brother Manolito de la Paz. Philippine Looper daw po si Brother Manolito de la Paz. Isa po sa nakakapansin sa maling aral ni KDR. Nag-send ako sa iyo ng invite, Brother Manolito de la Paz. With your kind indulgence, if you may. Ayan, si Brother Manolito de la Paz. Hello po, Brother Manolito de la Paz. Kamusta po, Brad? 1:41 Ito po. po ng madaling araw po dyan, no, kapatid? Opo. Ano na po dito? Mag-tutok naman? Opo. Okay naman po, dito po alas 6:41 ng gabi. Opo. Opo, Yan po. sige po. Yan po, katulad po nung sinasabi ng ibang kapatid na 3 years na po kasi akong exiter, 3 years na po akong umalis sa MCGI. Tapos po, ano po kami, naghahanap po ako ng grupo na pwedeng makapagpatuluyan ng mga aral. Nag-message po ako kay Yuli, pero nung panahon na yun, wala pa po. Hanggang sa nagsama-sama po kami ni Yuli. Tapos after a year, may napansin po rin kami na ayaw niya magpatawag ng puno, pero yung mga desisyon, may mga officers po kasi na nag-aano ng mga alituntunin sa aming samahan. Ang problema, kapag nagpagkasunduan namin, hindi naman niya inaaprubahan, siya pa rin na nasusunod. Sabi ko, anong saysay ng officer? Yun lang po. Kaya sabi ko, kaya po marami pong nag-aalisan din sa grupo nila. Yan. Kapatid actually, nag-send po siya ng request sa akin nung start po akong nagsasalita regarding sa mga nag-send siya ng friend request after 2 weeks doon ko palang inaccept yung kanyang friend request. And alam ko na kung ano po yung pakay po niya sa akin. Kaya po, noong pong nag-ano siya, akala niya na isahan niya ako, hindi niya alam, pinapadama ko lang po siya. Ayun, nahuli siya, na nakuha ko yung ano niya, talagang pakay niya, nahuli ko yung pakay niya, na gusto niya akong pasamain din, na pamalian, na nagsisinungaling ako, and wasakin yung credibility ko. Sabi ko nga po, sabi ng Biblia, kung ang Diyos ang aking katulong, anong magagawa ng tao sa akin? Kahit na sino pa yan, kahit na si Satanas yan, walang magagawa. Kasi sabi ng Biblia, ang anghel ng Panginoon ay umahantong sa buong palibot ng nakatatakot sa kanya. At Ako naman, sila. kami naman po, wala naman po kami laban personal sa kanya. Kaya lang po yung sa ibang mga patakaran na iba po. Sinabi ko lang sa kanya na sa kanila, umalis kami, na alis kami, pero wala kaming sinabing dahilan. Opo. Kasi, Ilan taon po Iglesia, Brad Manolito de la Paz? ano na po, 13 years. 13 years, so naabot Opo, buhay po si Brad Eli. Ano naman po ang pumasok sa isip nyo? Bakit po kayo sumunod doon? Bakit po, Bakit po kayo sumunod po doon kay Ulysses? Hindi naman po kami sumunod. Hindi po ako sumunod. Nung ako po aktibo pang kaanib sa MCGI, meron na-message ko po yun sa inyo. Meron pong pangyayari kasi dito sa aming lokal na magpapatayo daw ng lokal. Ako po, isa lang po. Hindi po. Dito po sa Rizal po, sa Rizal. Okay. Kala ko po yun sa San Leonardo. Hindi po. Dito po sa Rizal. Po kasi sa akin Apo. Dito po ang nangyari po, April po yun, pasalamat, 2022 po. Pasalamat 2022. Nangyari, pinutulan ako ng link habang nasa pasalamat.
ng manggagawa. At ang gusto, kausap. Ginawa ko po, hindi po ako mapakali dahil araw pa. Salamat po yun, last day, April eh. Tinawagan ko yung manggagawa, kung ano-ano po sinabi sa akin. Tapos, ang nangyari, yung usapan namin Ano nung daw po 2019, yan? Bakit po kayo tinanggalan ng link, kapatid? dahil nga po daw ako po ay namumusong sa iglesia, lumalaban po daw Ano daw ako. po ang Sabi ko, batayan nila na namumusong kayo sa iglesia, lumalaban kayo sa iglesia? kasi po ang nangyari po kasi politically, kinu-question ko po, sabi ko dun sa manggagawa, di ba ang doktrina, hindi tayo sasanib sa politika? Eh bakit ngayon? Yung BH party list, ikinakampanya pa ng mga kapatid, gaano pa ng mga t-shirts, sa kanya-kanyang gastos. Sabi ko, ginagamit ng kapatid sa mga kung ano-anong kapritsyo ng iglesia. Sabi ko, ang iglesia hindi para sa politika. Kung boboto tayo, bumoto, pero wag kayong mag-iendorso ng ng isang party list. Sabi ko, kino-question nyo ang ibang relihiyon. Sabi ko doon sa manggagawa Opo. na keso sumusuporta sa Sibak Party List, yung Born Again, Kalinga, yung Pentecostal, tapos itong Alaga, itong maraming party list. Tapos kino-question nyo, pero ba tayo mismo sumusuporta tayo? At ang sabi pa ng manggagawa, bakit natinig mo ba na sinabi ni Kuya, tawag niya Kuya, na inendorso niya ang BH Party List? Sabi ko, aba, para tayo naglulukuhan. Sasabihin ba yun sa pagkakatipon? Di magkakaroon ng ebidensya na siya ay nag-endorso ng party list. Sabi ko, wala tayong pinagkaiba sa kanila. De Brad, iba tayo. Ikaw, hindi ka naman tayo pinipilit. Sabi ko, hindi nga pinipilit, pero kinukulit. Opo, tama. Tama po. Tama po yung Sabi ko. observation po ninyo. Tapos, tinanong ko, nasaan po ba yung napagkasundoan na yung pera na ako, ordinary lang na tao. Kasi pa nangyari po, kapag po mayroong project, pagkatapos po ng pagkakatipon, tatawagin ka sa opisina. Sa office ng mga pagkatapos sasabihin sa'yo, Brad, magkano ba pwede mong ibigay? Ikaw, kahit wala kang hawak na pera, ang sasabihin nila, bro, kailangan magsabi ka magkano yung figure, kung magkano, para isusulat namin kung magkano yung malilikom na kahit wala pa yung pera. Siyempre po, sige, sasabihin ko, ganito. Utang na antimano yung po. Ibig sabihin, kailangan. Ako naman po, isang ordinaryo manggagawa lang dahil nasabi ko, dahil sa pananampalataya, nakapagbigay ako. Sa madami nga pong mayaman sa aming lokal, hindi naman pong napakalaki no aking naibigay, pero isa sa malaki. Tapos dito na nga po, yung issue ng 2019, tapos 2022 na, inano pa niya, binuksan. Tapos kasi po, ang nangyayari po kasi, may politika po sa MCGI talaga. Hindi sila nag-i-endorso. Sabi ko, hindi nga kayo nag-i-endorso ng partikular na tao. Pero, sinasabi nyo naman kung sino ayaw nyo. Correct. Sabi ko, kasi po ako po ay, masabi ko lang po sa inyo, ako po ay naging chairman po kasi ako ng partidong Akbayan. Akbayan Party List po, dito sa buong lugar namin. At sa buong Rizal po, naging treasurer. At isa po ako sa campaign manager po ni Senador Risa Hontiveros dito. Nangyari po, angal sila ng angal kay Risa. Sabi ko, tinututulan niyo si Risa Hontiveros. Politika po. Opo. Tinututulan niyo si Risa, pero mas gusto niyo yung worst na makakandidato. Correct. Brother, masabat ko lang po kayo. Nabanggit niyo po kasi campaign manager po kayo ni Senator Risa Hontiveros po dyan. Opo. Sa lugar po Opo. ninyo. So, it Opo. means to say, meron po kayong access kay Risa Hontiveros? Probably? Possibly? Meron po akong access, pero ngayon po, meron po kasi kaming, may project po ako. Hindi po ako nag-active ngayon. Pwede niyo po bang ilapit yung concern ko po at concern po ng kapatiran na mga nag-exceed kay Senator Risa Hontiveros? Kailangan po bro, pag po tayo naglapit doon, meron po tayong dala-dala na mga ano po yung reklamo. Meron po.
ano po yung katulad po. Meron pong ano mga Brother Manolito de la Paz. Meron po tayong mga dokumento. Documented po lahat. Pwede po. Kung maaari, yan niyo po, dadala natin. Kaya lang Opo. po, siguro po, after election ito, kasi katulad po nung ginawa kay Buloy, Yes, inaano po talaga. kay Senyor Aguila. Opo. Yun po, pwede po yun. Ako po kasi, pag binamamatay dito, nag-message ako sa secretary, yan, papadala ng budget para doon sa namatayan, ganun po. Ang nangyayari kasi, masyado pong political ang nangyayari dito. Kapag po hindi, katulad po nakaraan, ako po kasi, hindi po ako ayon doon sa kanilang batayan sa pagpili. Ako hindi naman sa pag-ano po. Pag kung ano yung tama, doon po ako. Kasi, sabi ko, baka naman hindi alam nila na ano likaw na kasi kaya nasabi kasi nung isang manggagawa, politically po, Duterte sila, ang iglesia. Ako po, hindi po ako Duterte. Nagagalit po sa akin yung mga ano na sabi sa akin, umalis ka na dito sa iglesia. Sabi sa akin, umalis na raw ako. Sabi ko, ngayon, tinanong ko po yung manggagawa na nadistino po sa Papua New Guinea ngayon. Sino po? Anong baka kilala Si Benedict. Abulensya. Ay, demonyo po yun. Demonyo po yung Abulensya na yun, si Benedict Abulensya. Ikaw, Benedict Abulensya, alam ko nakikinig ka. Demonyo ka. Demonyo kang Benedict Abulensya. Alam mo kung hindi lang namin pinasify yung mga kapatid, sigurado abo ka na. Maniwala ka sa akin, Benedict Abulensya. Magpasalamat ka sa Diyos dahil tinuruan kami ng Diyos namin na wag gumanti ng masama sa masama. Ikaw, Benedict Abulensya, sinasabi ko sa iyo, kung hindi lang namin pinasify yung mga kapatid na ginawa ninyo ng masama dyan sa Papua New Guinea, abo ka na. Ganito po. Ako naman po, wala naman po akong laban kay Benedict. Kaya lang po, nung panahon na yun po, ano siya, sabi ko, nung panahon na kay Duterte, sabi ko, lahat ba ng itinalaga ng Diyos na maging pangulo ng bansa, ano ng Diyos? Gusto ng Diyos? Sabi niya, oo. Ay, sabi ko, hindi. Ipinahintulot ng Diyos, sabi ko. Pinahintulot ng Diyos. Yung lahat na nauupo sa ating gobyerno, pinahintulot ng Diyos, pero hindi yan ang gusto niya. Sabi ko, kung talagang gusto ng Diyos, ang masusunod, dapat ang naupo dyan, matitino. Sabi ko sa kanya. Binigyan ko po siya ng halimbawa. Si Kim Jong-un ba? Diyos ang naglagay? Hindi siya nagsagot. Ano niyo po ginawa? Inunfriend ako. Tapos po, ito pong isa, yung Gary Perez naman po, babanggitin ko na. Yun nga po. 2019 pang issue, nasa akin pa yung conversation namin. Tapos ang sabi sa akin, umalis ka na sa iglesia. Kasi tinanong ko po, nasaan yung pera? Kasi po, yung pera po na ibinigay ko, hindi naman totally, hindi naman po na igaling sa hirap. Ngayon, hindi malaba kung nasaan. Nung nanghihingi sila, sinabihan kami. Nung hindi natuloy, wala na. At sabi ko, bago pa mag-umpisa po yung project na yon, na lokal, sabi ko, yung lupa po doon, may problema. Dahil ako po, may access po ako doon sa aming municipal government dito. May mga tao po akong kakilala. Registry of Deeds. Opo, alam ko po yung sistema ng mga lupa na binibenta dito. Isipin nyo po, lupa na katabi ng palengke. Isipin nyo po, katabi ng palengke, doon daw magpapatayo ng lokal. Sabi ko, kung may utak, tabi ng palengke na sa may ilog na pag bumaha sa amin, pati yung mismong palengke ipuno. Sabi ko, bakit nyo yan may problema? Dahil yung mismong kamag-anak ko, nagkiklaim ng mga lupa dyan at siya nabayaran dahil siya nagbabayad ng amilyar, parang siya na yung nagiging ano. Ang nangyari po, to make the story short, sinabi ko, hindi yun maayos. Ikomot miyembro lang ako. Ayaw naman nilang maniwala. Alam niyo po ba yung kapatid na nag-finance doon sa lupa, na nagbayad? Wala na rin ngayon. Umalis na rin. Nasaan na po siya? Hindi ko po alam kung saan siya dumadalo. Alam ko po wala na rin eh. Kausapin niyo po, kontakin niyo po kapatid para po hindi mapariwara po yung kapatid. Pero ganun pa man, ako ang tiwala ko. Hindi naman po pababayaan ng Diyos kagaya po nung dalangin po ni Apostol San Pablo doon sa sambahayan ni Onesiporo
na pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiporo. Napaka-ano po ng mga kapatid na yon, yung si sister na yon. Doon po ginaganap ang mga bautismo, lalo na Ano po pong pangalan po niya? ay wag na po at hindi ko po na ayoko pong banggitin dito sa ano. Pero alam na po ng mga kapatid dito kung sino yon. Napaka iinit na Sige mga po. kapatid sa Ano po pag sila? Mag-asawa po sila? Pamilya sila? mag-asawa, pamilya po, pamilya. Sige, mga kapatid, kung alam ko po nakikinig po kayo, kung sino man po kayong binabanggit ni Brother Manolito de la Paz, alam ko po maraming nakikinig sa akin. Mag-message lang po kayo sa akin, mga kapatid. At wag po kayong mawawalan ng pag-asa sa buhay na ang Diyos po, sabi po sa Biblia sa Hebreo 6:10, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig na ipinaglingkod sa mga banal. Ang Diyos po, mga kapatid, hindi po yan liko, mga kapatid. Ang Diyos na ipinakilala sa atin ng Panginoong Jesucristo, ng mga apostol at ng kapatid na Eli Soriano. Iba po Tapos sa Diyos na ipinakikilala ni Daniel Rason. Sige po, kapatid. Tapos po, ang napapansin ko po, may mga project po, iyaano sa kapatid. Tapos bigla pong tatalataan ng magdala kayo ng pasanin ng bawat isa sa ganito nyo matutupad. Sabi ko, ang sabi, magdala ng pasanin bawat isa. Hindi tayo bibigyan ng pasanin. Binibigyan tayo. Binibigyan tayo ng pasanin. Pagkatapos tayo magdadala ng pasanin hindi natin pasanin 'yun. Binibigay sa ating pasanin. Ang sabi magdala. Alam niyo po, Brad Manolito, sabi po ng Biblia ng isang apostol ng Diyos na mabuti, sabi po niya, ito ang ikatlo ng pagparian ko sa inyo. Hindi ako magiging pabigat sa inyo sapagkat hindi namin inahanap ang inyo kundi kayo. Hindi nararapat na ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kaya hindi ako magiging pabigat sa inyo. Ito pong si Daniel Rason ngayon, mga kapatid, konting kibot, biro mo, pupunta siya sa Canada. Ang mag-finance ng kanyang tour is yung mga kapatid. Tapos, uuwi ng Pilipinas, merong baong-baong 600 million. Punyeta ka, Daniel Rason. Demonyo ka. Nga po, ang nangyari po kasi, di ganon, pati, isipin nyo, pati ambulansya ng UNTV. Sabi ko, ano? Sa iglesia ba yan? Opo. Tapos yung kausap ko po yung isang manggagawa. Ang sabi ko po sa manggagawa, di ba hindi tayo tumatanggap ng tulong sa hindi nating kapananampalataya? Sabi, oo. Sabi ko, bakit sumusuporta tayo sa BH Party List? Banggitin ko na yung BH Party List. Sabi, kasi nakakatulong sa atin yan. Sabi ko, bakit? Kaani ba ang BH Party List? Hindi, kasi tinutulungan tayo niyan eh. Akala ko ba hindi tayo tumatanggap ng tulong? Ay hindi, bakit? Ang tinatanggap natin doon, tulong, hindi naman abuloy. Mali po yun, brother. Totoo, tama yung nyo, sinasabi nyo, yung punto na sinasabi nyo. Tama po yun, nakasulat po yun sa ikatlong 1:17. Sabi po ng Biblia, hindi kami tumanggap ng kahit anuman sa hindi namin kapananampalataya. Hindi sila tumanggap ng kahit anuman. Tingnan yung tulong mga bobo kayong mga manggagawa kayo, mga bobo kayo, mga KNP kayo, bobo ang Daniel Rason, sinusuportahan nyo yung tapos ay naku, brother, totoo yung sinabi mo. Pagkatapos po ganito, sabi, hindi kasi yung mga medical mission natin, tumutulong sila. Yung BH Pura, yung party list. Sabi ko, kung tumutulong sila, okay yun. Ang problema, bakit humihingi sa mga kapatid kung magkano pwedeng itulong sa medical mission? Sabi ko, kala ko gastos ng BH Party List yun. Kumbaga, dinadala ni KDR yung BH Party List sa kapatiran para yung party list na BH, parang siya, kapag parang three birds in one stone. Exactly. Alam niyo po, brother, talagang hindi po kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng member na magkakaroon ng isang upuan sa Kongreso.
Bakit? Ilang eleksyon na ba na binuhat natin ng BH Party List? Pero bakit hindi nananalo? Yung seat natin. Hindi Opo. kalooban ng Diyos. Alam niyo po bakit, bro? Opo, bakit po? Ganito po yan. Sinabi ko po doon sa manggagawa, kasi ako po yung pinadadala sa mga seminars, kasi ako nga po yung chairman ng aming ano. Alam ko po lahat ng ano, sabi ko, alam niyo kung bakit nananalo. Kasi mismong iglesia lang ang nagdadala sa BH. Kasi hindi yan dadalhin, kasi sabi ko ganito, bakit kapag ang first nominee, palaging second nominee yung kapatid? Pag natapos yung first nominee na babanggitin ko na yung kanilang representante, first nominee, naupo. Pag natapos ang termino, ang papalit naman yung isang nominee na kapag-anak din nung may-ari ng BH Party List. Sabi ko, iyan, pribadong party list yan. Pinonduhan pinonduhan to ng isang mayaman na politiko na tao na gusto maging representante ng isang party list para maupo. Ganun po ang sistema kasi po ng party list. Hindi po sila tinatawag na representante ng marginalized sector. Ginawa to, party list po ng isang pamilyang mayaman na para maupo sa Kongreso, magpoponduhan. Yung nagkataon, nakatie up niya, titong si Rason, na automatic yung tinatawag po na command vote. Sa command votes po, automatic kahit hindi ka na mangampanya, panalo ka na. Kasi meron tayong bilang. Automatic, makakaupo ang first nominee. Pero ang second nominee, pahirapan pa po kasi hindi po ang nakukuha po kasi ng nominee 2%, makakaupo ka isang seats. Pag nakakuha ka ng 4%, dalawang seats. Pero ina-adjust po yan kahit ang nakuha ng isang party list ay 1 point something lang at kulang ang uupo. Kailangan po kasi mapunan yung party list system, yung mga nakaupong sa party list. Sabi ko, kahit anong gawin, hindi mauupo yung second nominee natin na kapatid. Bakit hindi nila kako gawing first nominee? Bakit hindi nila gawin? Kasi ginagamit lang ang iglesia. Kasi command vote yan. Pag kinumpasan ka ako ni Rason, ibiboto ng kapatid. Sabi, bakit bro, hindi ka naman pinipilit? Hindi nga pinipilit. Pero pag alam na hindi ka doon, iba na ang tingin sa'yo. Sabi ko, wala naman sa doktrina natin yan. Sabi ko, Correct doon po. po nagalit po yung manggagawa sa akin. Opo. Nagalit po. Sabi niya, hindi tayo katulad nila. Ganito. Yun nga po, yung sinasabi niya, kaya naipit po sa akin yung manggagawa. Sabi ko, di ba, hindi tayo tumatanggap ng tulong sa hindi ka pananampalataya. Tapos sabi niya, hindi Brad, ano yan eh, UNTV, sabi niya. Yun naman pala UNTV, hindi naman iglesia. Di ba't ginagamit pa rin ng kapatid sa lahat ng, kumbaga, ano po yung captive market. Exactly po. Captive market. Lahat na lang ibibigay sa kapatid. Puro kapatid, puro kapatid. Kaya sabi ko nga, hindi ba na iniisip tapos bukod po doon, kapag may namatay na naghahabi ng isang DC namin, DC, sabi, maghanap kayo mga kapatid ng ating tutulungan sa mga barangay nyo, yung mga walang poso, yung mga ganito. Sabi ko, maghahanap pa ng tutulungan. Sa loob ng iglesia, ang daming tutulungan na kapatid. Napakarami. Di kapatid nga pong namatay eh. Kapatid, ang nangyari po, yung babae kapatid. Yung lalaki, kapatid din nung araw, na unang bunga po ng iglesia dito sa aming lugar, bumalik po sa bisyo. Pero yung babae pong kapatid, aktibo, namatay po yung mister niya na dating kapatid. Hindi po pinuntahan ng mga manggagawa. Ay sabi ko, bakit? Ay sabi, hindi naman kasi kapatid yung namatay. Sabi ko, oo, hindi kapatid yung namatay. Yung asawa, kapatid. Opo. Ang nangyari po ngayon, ang nangyari po, hindi naman po sa pag-ano. Dito ko po pinaburol sa loob ng bahay ko. Yun eh. Dahil yung panahon na yun po, aktibo pa ako. Sabi ko, hindi nga kapatid yung namatay, dating kapatid. Yung kapatid naman na ngayon, yung asawa, aktibo. Bakit hindi man lamang? Wala po. Pero po yung pagmayaman na kapatid, kahit po malayong lugar, pinupuntahan. Sabi ko, ito ba ang kapatiran? Opo. Totoo May po namatay yan. na kapatid. Hindi nila. Totoo po yan. Kaya yun Yun po, po Brad Manolito, totoo po yung mga sinasabi po ninyo at mga observations ninyo. And kagaya nga po ng sinasabi namin,
At yung sinasabi ng Broccoli TV at ni Kuya Adel, ni The Lost and Dark Knight, lahat ng nararamdaman nyo, they are all valid, mga kapatid. Tapos isa pa po bro, yung tungkol po dun sa last October po, nagbablog, meron po akong kasamang kapatid na, ito mga kapatid din po, nagsama-sama kami. Meron po kami binablog, last September pa po ata yun, o bago po kami, hindi lang po namin mabuksan yung tungkol po dun sa halal. October po, na-i-vlog namin, pero ano po yun, sabi ko, kung ang halal, dinasalan, dapat skyflake, sardinas, o sabon, o kahit anong bagay, wag niyong gamitin. Kasi halal. Sabi ko, hindi lahat ng halal inihandog sa Diyos-Diyosan. Meron tinatawag na certified halal na ibig sabihin yung paano ang proseso ng pagkain, malinis. Pero hindi lahat dinasalan. Kasi po, Alam niyo po, brother, i-clarify ko lang po yung halala. Meron na pong paksa si Brother Eli para po dyan, bago po siya mamatay. Na yung pong halal, ililift na po niya, hindi na po yan, napatunayan niya po, na pinaimbestiga niya po nung nasa Brazil po siya, na wala pong religious ritual na nangyayari when they tama are po. slaughtering the animal. Tapos pa, ito pa po isa. May nagsabi na ano ko noon, wala na po ako sa iglesia. Sabi, Brother Daniel, ano po ba yung pagkain ng fast food dito na ano? Ang sagot niya, bahala na kayo mga kapatid. So, sabi ko, ikaw ang namumulong sa iglesia, bakit hindi mo mapunto na pwede na kumain o pwede o hindi kung hindi? Di ba po, bakit? May pinuproteksyonan ba na hanap buhay? Kaya sabi ko, bakit ka ako sa piyesta? Inihandog lahat sa Diyos-Diyosan kahit ano pwedeng kainin. Ay, hindi pwedeng kainin. Handog din sa Diyos-Diyosan yun. Bakit particular sa Muslim? Isa pa, yung mga Buddhism, kumakain nga kayo sa Chinese restaurant, sa Korean restaurant, sa Japanese restaurant. Dapat iba rin ang Diyos doon. Dapat wag rin kayong kumain doon. Bakit kayo nagka-particular sa Muslim? Ang sabi ko, sa Diyos-Diyosan. Sabi ko, may kapatid naman, sabi sa amin, marami kang ililigaw na kayo nakaluluwa. Sabi ko, hindi sis, minumulat lang namin ng kapatid. Kapag nakita mo, sabi ko nga po doon, pag nakita nyo na dinasalan o inihandog talaga, ay huwag nyo kainin. Huwag nyo kainin. Pero pag wala naman nag-ano sa'yo, bakit? Sabi nga basta hindi nyo nakita, pwede yan. Pero pag may nagsabi sa inyo na talagang nakita, huwag nyo kainin. Ang pinararatangan kami na kami daw gumagawa ng amin. Sabi ko, kasalanan ba namin yun kung nabuksan sa amin yung mga ganong bagay? Yun naman pala, nung nasabi mo na isang beses, na meron si Brother Eli na ipapaksa, sabi ko, yun na siguro yun. Yun na siguro yun, sabi ko. Marami akong sa iglesia, masyado pong dyan. Ito pa po, tungkol naman po doon sa kanilang mga negosyo na, isipin nyo po, sabi sa akin ng manggagawa. Ito si Benedict nga po. Brad, alis tayo, alas 6. Ano po yun? Saan tayo pupunta? Basta po sama kayo. Alam niyo po ba ginagawang pumunta pa kami doon sa Daniel's Coffee? Sa Apalit? Hindi po, dito po sa Quezon City. Okay. Sasakyan. Yung pala, pupunta kami doon, kakain lang kami, wala naman pala. Tapos pala, pero schedule ng mga kapatid. May schedule sila. Kailangan, pagpunta namin doon, pagkatapos namin umorder, kamain, alis na kasi may kasunod pa. Ginawa talaga ka akong negosyo, kapatid. Totoo. Sabi ko, ano ba to? Ito ba ang iglesia na anuhan ko na? Ba't puro negosyo? Wala naman pong problema, pero wag mo naman sanang gamitin yung kapatid, kasi ginagamit po nila yung pananampalataya ng kapatid Kumbaga, inihahalo po nila yung pananampalataya doon sa negosyo. Exactly. Alam niyo po, with all fairness naman kay Brother Eli, hindi po niya ginawa yan ni Brother Eli. Sa totoo lang po, alam niyo po ako po kasi yung laging, hindi ko po alam kung naabutan niyo po yun, pero meron pong binabanggit lagi si Brother Eli sa mga pagkakatipon na badong na tagapagtinda ko ng lumpia sa Singapore. Kung meron po kayong natatandaan ganun.
Ako po yun. Nadidip- Ako po Mm. yun, mga kapatid. Yung pong badong na sinasabi ni Brother Eli na tagapagtinda po niya ng lumpia sa Singapore. Alam niyo po, mga kapatid, nakita ko talaga si Brother Eli na wala siyang nagluto siya na pambenta na food pack sa lokal. Wala siyang pakialam kung bayaran niyo yan, hindi niyo bayaran, basta kainin niyo yan. Mm. Mga kapatid, kasi bakit ko po na ipasok yon, brother? Kasi meron pong isang instansya, meron po akong picture noon na pinost ko po yun, na ang sabi ni Brother Eli sa akin, Badong, pagkatapos mo nating mag-repack, mag-ano ng food pack, mag-ayos ng food pack, magbihis ka, sabi niya, bilisan mo. Aalis po ba tayo, Brother Eli? Sabi kong ganyan. Anong aalis? Sabi niya ganyan. Sumama ka sa lokal. Asikasuin mo yung paninda natin. Biruin mo, nagpapagod tayong magluto ng kakainin ng mga kapatid. Tama, binabayaran nila, pero hindi naman pinapakain sa mga kapatid, pinapabayaan lang mabulok sa lokal. Sabing ganyan ni Brother Eli. So ano ko talaga si Brother Eli, talagang gusto niya kumita, at the same time gusto niya mapakain yung mga kapatid talaga. Yun po, hindi po talaga negosyo yung concern niya. Brother, nakuha niyo po yung punto ko. Hindi po kagaya nitong si Daniel Rason. Biruin mo, nanggaling pa sa Rizal, nanggaling pa sa, alam niyo po, meron pong mga malalayong lugar na pumupunta po sa sa Lut at saka sa Dinyas, mga kapatid po sa Aurora, yun, as of now, yun pa lang po yung nakarating sa akin. Biro mo, magmi-meeting lang yung mga officers, magmi-meeting sa Daniels, sa Salud, sa May Sentry, sa Quezon City. Biro mo, gagastos ka ng gagastos ka ng gasolina, gagastos ka ng sasakyan, tapos papagurin mo yung mga kapatid at gagastos ka pa rin doon sa babayaran mo sa Salud. Sabi ko nga, itong si Daniel Rason, hindi siya magaling na na businessman. Bakit? Biruin mo, napakaganda ng location ng Salud. Pero bakit hindi siya nagbo-boom? Hindi po ba malaking question mark 'yon? Bakit hindi siya nagbo-boom? Considering the fact na na nakapaligid siya sa mga sa madaling salita, maganda yung location niya. Strategic yung location niya para sa isang sa isang kainan. Pero bakit? Kasi napakabobo niya. Regarding naman po dun sa aral na hindi ko po rin nagusto, hindi talaga namang hindi katanggap-tanggap. Katulad po yung sinabi niyang, lumiwanag na nga sa inyo, ganito. Gayon. Opo, sabi ko, bakit nyo pinipicturan pa? Bakit binibidyo pa? Sabi para makita yung mabubuting gawa. Sabi ko naman doon sa kausap ko, bakit? Pag hindi mo ba pinicturan at hindi mo binidyo, hindi ba mabuting gawa yun? Mabuting gawa yun. Yung hindi mo picturan, yung binibigyan mo, mabuting gawa yun. Ba't kailangan nyo pa pag-picture? Opo. Sabi ko. Yun nga po yung sinasabi ko, brother, na tandaan po natin, mga kapatid, mga nanonood, magkaiba po yung salita na nakikita at ipinakikita. Opo, tama po. Di po ba? Yung nakikita, you are doing it. You are doing the act of charity without the intention to be seen and to be recognized. Yung tama po. Kung ipinakikita, you are doing the act of charity with the intent to be seen and to be recognized. Yung po yung ayaw ng Panginoong Jesucristo, yung ipinakikita. Kaya nga sabi po ng Biblia, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Huwag kang gagaya sa mga mapagpaimbabaw na ninanasa nila, iniibig nilang magbigay ng limos sa mga likuang daan upang sila'y mga kita. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ngayon po, paano po yung pong po kasi nila, point of argument, brother, Brad Manolito, sabi nila, di ba utos yun, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. Tandaan ninyo, mali yung paliwanag na ginagawa ni Daniel Rason. Sabi nga ni Brother Eli,
Bakit nahayag, nabantog sa angkan ni Israel yung mga milagrong ginagawa ng Panginoong Jesucristo? Pinakita ba ng Panginoong Jesucristo? Hindi po niya pinakikita. Noong pong idilat ng Panginoong Jesucristo yung mata ng bulag, ang sabi niya, humayo ka. Huwag mo ipagsasabi. Noong pong palakarin niya yung pilay, yung lumpo, sabi niya, humayo ka. Huwag mong ipagsasabi. Huwag mong ipapamalita. Pero bakit nabantog? Because of their feeling of gratefulness na nag-umapaw. Overwhelming gratitude na naramdaman nung bulag, nung etc. na mga ginawa ng milagro ng Panginoong Jesucristo, nabantog ngayon. Yun po yung yun po yung mangyayari ngayon kung sinunod po natin at susundin natin yung nakasulat. Alam niyo po, Brother Manolito, kaya po ang rason, ang dahilan, bakit itinakwil ng Panginoong Diyos yung kauna-unahang hari ng Israel na si Haring Saul. Ang sabi po niya, kubkubin niyo itong bayan na to, wala kayong ititira. Matatabang mga hayop, mga payat na hayop, wala kayong ititira. Alam niyo po, nung nakita ni Haring Saul na matataba yung baka, matataba yung mga tupa, King Saul spare all of those. Nagalit ang Diyos. Kasi sabi ng Biblia, sabi ng Biblia, ganito po, Mateo 28:20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Meron po palang prerequisite na sinasabi ang Biblia para, sabi ng Biblia, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Meron pong prerequisite para samahan po tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Alin po yung prerequisite? Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Ang alin? Lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. So kung meron pong kulang, hindi ka nasasamahan ng Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Saka po yung sinasabi pong ilaw, si Kristo po yung magliwanag daw sa inyo ang ilaw. Si Kristo po ang ilaw. Saka hindi po yung ilaw ng cellphone. Correct po. Excuse me. Regarding po dun sa ilaw ng cellphone, ako po, personally, natutuwa naman po ako dun sa pailaw ng cellphone sa chapel. Kaya lang, hindi po kasi yun yung I have nothing against that kasi personally, naman po ako doon. Hindi naman po po yun. Ang punto po dyan, mali yung yung interpretation. Yun nga po yung mali, mga kapatid. Ano din to, bro? Ano po ganito yan, bro? Bakit, sabi ko, bakit nyo kinukundina, bakit nila kinukundina yung mga El Shaddai? Samantalang kayo rin, gumagawa rin sila ng ganun. Kumbaga, yung aral ngayon ni Rason, pinaghalo-halong aral ng mga iba't ibang relihiyon. Katulad nung po nila, Brad Manolito, sasabihin ni Sis Luz, alam ko naman hindi niya sinasampalatayanan yung sinabi niya na kahit anong gawin mo mabuti, basta nasa labas ka ng MCGI, kolorum, hindi credited ng Diyos. Mali, Sis Luz. Alam mo sa puso mo yan. Alam mo sa budi mo yan. Sis Luz, maimpyerno ka. Makapangliligaw ka ng kaluluwa. Alam mo ba, Sis Luz, na sabi ng Biblia, ang salita ninyo ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Sapagkat ang humigit pa rito'y buwat sa masama. Sa salita mo, magiging dapat ka. Sa salita mo, hahatulan ka. Sis Luz, maiimpyerno ka. Mawawalan ng kabuluhan ang mahabang panahong ipinagtiis at ipinaglingkod mo sa iglesia, sa pangalan ng Diyos. Biro mo, hindi ka na nga nakapag-asawa. Nung magpapaalam ka na mag-aasawa, tinawanan ka pa ng royal family ni Efren Baking at ni Resty Reyes. Anong sabi nila? Ang tanda-tanda mo na daw, makunat ka na, maganit ka na daw, lumalandi ka pa. Sa aral din po na sinasabi na kapag sinabi ng iba, kahit totoo yung sinasabi ng ibang pastor, huwag niyong paniwalaan dahil hindi ang pastor niyo. Kumbaga magaling po mag-mind setting si Rason. Alam niyo po, brother, tandaan niyo po, meron pong nakasulat sa Biblia, yung binanggit ko po kanina, na
meron nakita yung mga apostol na gumagawa ng himala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tama po. Tama. Sinaway nila, sabi ng pinagmalaki pa nga nila sa Panginoong Hesukristo eh. Panginoon, meron kami nakita na nagpapalais ng mga demonyo sa pangalan mo. Sabi ng mga apostol, pinagmalaki nila eh. Sinaway namin kasi hindi natin siya kilala, hindi natin siya kasama. Sabi ng mga apostol. Ano sabi ng Panginoong Hesukristo? Tama yung ginawa nyo. Ganun po ba? Hindi. Ang sabi niya, pabayaan mo sila. Oo. Ang hindi laban sa atin. Sabi niya. Opo, tama. Saka bukod, baka sabi po ni Brad Ellie, nung nabubuhay si Brad Ellie, ang piso ibigay mo sa bata, piso yan. Correct. Ibigay mo sa matanda, piso rin yan. Correct. Ang katotohanan, kahit sino ang magsabi, katotohanan yan. Ibig sabihin, kinukulong ang isip ng kapatid, basta siya lang kailangan sa kanya lang Opo, manggagaling. brother, ito pa. Meron kasing nag-pop up sa Messenger. Di po ba sabi ng sa UNTV, ang aming nakita at aming narinig siyang aming ibinabalita. Yun ang slogan ng UNTV. Bakit nung nagkaroon ng palakulan sa pasalamat sa apalit, bakit hindi nyo ibinalita? At nung ibinalita ng ibang TV station, sinuhulan ninyo sila para tanggalin yung headline na yon. Brad, meron po dito kasi nakita ko. Si Brad Bayang nasa MCGB. Hindi po ako nasa MCGB po. Hindi po ako taga MCGB po. Umalis na po kami sa MCGB. Nagsama-sama po kami nung nakita namin na hindi rin maganda ang pamamalakad doon. Pero hindi po namin sinabi kung ano po yung mga dahilan. At sabi namin, hindi naman magiging healthy na rin. Basta kami, umalis, maayos kami umalis sa MCGB, hindi na namin sinabi kung ano mga dahilan kasi hindi na rin naman makakabuti. Sabay-sabay po kasi kaming umalis doon sa MCGB na wala po silang narinig sa amin. Kaya lang po, pinaparatangan naman kami ngayon na kaya daw kami umalis, hindi na pagbigyan yung aming mga gusto. Hindi yon. Hindi yon. Hindi yung maaaring yung iba. Pero sa amin, umalis kami kasi wala pong pagsulong eh. Wala pong pagsulong. Ano pong asa yung pagsulong yung leader-lideran po doon leader kwak-kwak. Tapos po ang nangyari doon, para pong ang nangyayari, yung mismo nagtatanong, na-discover ko po, yung nagtatanong kasi po meron po kami sharing. Yung nagtatanong, yung pala naman kapatid niya sa laman. Na taga sabi ko bakit hindi niya masabi na kapatid pala niya sa laman, parang may itinago pa. Ito po yung ito, hindi ko lang po kilala kung sino itong matakaw na lobby, baka ito si isang kapatid na sa Zoom yan. Alam niyo po kasi yung mga sa aral po kasi doon ako tumitingin. Sabi ko nga po nung hindi po ako aalis ng MCGI kung talagang okay na po sana. Kasi ang problema po, mali po yung ginagawang sistema na kapag may tanong, tatanong ka lang sa kapatid, tatanong ka sa manggagawa, i-report ka na may laban. Mali. Kasi masama bang magtanong? Sabi ko nga. Nakasulat po yun sa Biblia, utos po yun ng Diyos sa Biblia. Sabi po sa Biblia, mangagtanong kayo sa mga saserdote ukol sa bagay ng kautusan. Nakasulat po yun sa Biblia, utos po yun. Ako nga po si Brad Noli, yan, matakaw na ako nga po si Noli. Kasama ko po sa MCG, bigla lang nakaano po siya. Nakapagod po doon, yung aral po tungkol doon sa, yung tungkol po doon sa gitnang daan. Ayuno, pwedeng kumain. Sabi ko, ano ayuno? Tapos may sinabi pang, kapag nagtatalaga ang mag-asawa, kapag matagal din nakita, pag nagkasundo, pwede na daw. Mali yun. Nagtatalaga ka nga Tuturo mo yung mga bagay. Tapos sabi, huwag mong gawing komplikado ang mga bagay ng pananampalataya. Tapos sabi, bakit ang sabi pa, may sinabi pa siya, na ibig palang sabihin, pagkaanak mo, kailangan magbata. Sabi, pagkaanak, paluin mo ng paluin ng bata at mali itong mga ang babaw. Tapos gagawa pa siya ng mga, sabi ko, ano bang espiritu meron? Ay, bukod po doon, yung huli kong nandun pa ako, yung naghahanap ng hiwaga, si Chairman. Ba, yun yung hinahanap.
Huwag mo akong asahan na magkalkal ng hiwaga. Sabi ko, mali. Correct. Ang hiwaga, hindi kinakalkal. Kasi ang salitang kalkal, ginagamit niya sa mga bagay na basura, mga walang kwenta. Gamitin mo ang salitang kalkal. Merong ni tamang paggamit ng salita, sabi ni Brad Elion. Gamitin mo ang bagay sa Salitang sigata sa kaukulan ay gaya ng mansanang pilak sa bilaong ginto. Yung kalkal, ginagamit na pangit po. Sabi ko, ang hiwaga ay si Kristo. Bakit mo sabi, kakalkalin mo si Kristo? Diba po? Pinahiya. Diba po? Mali. Kasi, tapos sinabi niya, ang debate daw, yung paggawa ng mabuti. Aba, takot lang siya makipag-debate. Opo. Paggawa mabuti, debate. Mali yun. Hindi tama yung mga... Sabi ko, anong galing nito? Puro palusot. Kasi gumawa po ng mabuti ang mga apostol. Gumawa po ng mabuti ang Panginoong Jesucristo, pero nakipag-debate din po sila. Meron pong distinction yung paggawa ng mabuti and yung pong debate. Opo. Hindi naman po natin inaano yung totally debate. Kaya lang, may pagkakataon na pag ikaw, yung aral mo, tinututulan ng iba at hinamon ka, patunayan mo. Pero hindi para makipag-debate ka na para lang itanyag mo na ikaw ay magaling. Correct. Tama po yun. Wala naman pong ganun si Brother Eli na nakikipag-debate siya para po mapakita sa mga tao. Tindig ang aral ng iglesia. Correct. Para itindig. Kasi inaano nila. Hindi para katulad doon. Nakakatuwa nga po meron pa siyang sinabi noon. Nakita niyo ba yung binatang mayaman? Tapos bigla niya nilagyan ng kaya nga, sabi ng demonyo, balat kung balat, itatak. Aba, inayunan mo yung demonyo. Sabi ko, ano klaseng mga ngaral to? Iyon, sinasabi, binabanggit sa Biblia, binabasa lang, pero hindi mo dapat ayunan. Correct. Sinungaling ang demonyo Alam niyo po, ang Biblia po kasi hindi po purong salita ng Diyos. Yung pong Biblia, meron pong salita ng demonyo diyan. Merong nakasulat sa Biblia, salita ng mga taong hindi sumasampalataya. Kaya nga yung kaya nga di po ba yung hangal na asawa ni ni Job, sabi niya nagsasalita ka ng isang hangal na babae. Tatanggap ba tayo ng mabuti sa Diyos, hindi tayo tatanggap ng masama? Yun nga po, yung okay lang po basahin, nadadaanan naman po talaga. Pero yung ayunan mo, yung sinabi ng Diablo, hindi po tama yun. Opo, totoo. Hindi po tama yun. Hindi po tama yun. Naayunan mo, tapos meron pa siyang mga... Saka ang napansin ko po, ako naman po, nakakakita naman ako ng naging yung mga huling araw ng panahon na pagkalisa ni kapatid na Eli, para po naging comedy bar, yung pagkakatipon. Sasabihin ni, di ba kapatid na Roland? Di ba kapatid na Josel? Di ba kapatid? Paulit-ulit. Sabi ko, ano ba to? Wala na ba siyang masabing iba? Hindi ba po pwedeng mag-ano ka ng yung sustansya? Sasabihin mo pag-ibig, pero yung ginagawa mo, kabaling-tunaan ng sinasabing pag-ibig. Nasaan yung pag-ibig doon ng kapatid Sabi ni Brad Eli, hindi diwa. Brad Eli, sabi niya, nagtanong, diwa, ano po ba? Pwede ko ba i-block ang kapatid? Sabi, ay, hindi diwa ng unfriend. Hindi diwa ng isang Kristiyano ang mga ganito. Aktibo ka, pwede sana kung tigalabas, kung mga hindi talaga i-block mo yan. Pero sa kapatid, tapos bukod pa po doon, meron yung magpatawaran, pero kahit hindi nakikita, ilalabag po sila. Alam niyo po ba, brother, bakit niya po itinexto po yung pwede kang humingi ng tawad without talking. Kahit hindi mo kausapin yung kapatid. Alam niyo po ba, bakit niya po itinexto yan? Opo. Dahil sa po ginawa niyang kasalanan po sa akin. Alam niyo po ba yung ginawa niyang kasalanan sa akin? Hindi po. Ikukwento ko po Yung pong during the last days of the pandemic, bumagyo po, hindi ko po matandaan kung Ulysses or Rolly, yung bagyo po na pangalan. Pero po yung pong kubo ko po nun sa Apalit,
doon po sa Baghdad, yung pong likuran po ng convention na malapit na sa NLEX. Nandun po kasi yung compound po nila ng royal family. Meron po akong sariling bahay po doon, kubo, na ano, nung pong umulan ay bumagyo na natuklap po yung nabasa po lahat ng gamit ko. Pati po yung MacBook ko po noon. Tapos nabasa lahat, pati yung Biblia ko basa lahat. So pati yung suot ko po basa, di ako nakatulog. Sa madaling salita, wala po akong damit na tuyo. Pinahiram po ako ng damit ni daddy nung tatay ni ang nagpahiram po sa akin si Sis Mayo Sunga. Manggagawa din po yun. Sabi niya, kukuha kita ng damit doon sa damitan ni daddy na hindi naman ginagamit. Kasi magkakasakit ka niyan, malamig. So, pinalitan po yung damit ko. Tapos biglang dumating po si Daniel Rason mga alas 6 ng umaga or alas 7 ng umaga. Basta maagang-maaga po yun, mga kapatid. Tapos all of a sudden, wala naman biglang sabi niya sa akin, ikaw ba dong? Nagulat po ako noon, brother. Nagulat talaga ako kasi dumadaan lang ako at busy kaming maglilinis kasi sobrang dilubyo po yung nangyari. Makalat sa madaling salita. Sabi niya, ikaw ba dong? Ayusin mo yung sistema mo. Nagulat po ako, napatigil po ako. Tapos sabi niya, tandaan mo, hindi lahat ng panahon po pwede mong balikan yung mga nilalayasan mo. Is pertaining to them, to the royal family. Naaalala mo lang kami, pagka nakapag-ipon ka na ng pera, pagka ubos na yung pera mo, naalala mo lang kami pagka wala ka ng pera. Pagka nakapag-ipon ka, nilalayasan mo kami. Ibig sabihin, ang buong akala niya, meron akong tinatanggap na pera sa kanila. Wala po. Yung pong allowance, hindi naman po consistent yon, mga kapatid, na binibigay. Wala po consistent na allowance na binibigay sa akin. Tapos sabi niya, ano pa bang sinabi niya? Tapos natutulog ka ng tanghali. Sabi po niya ganyan sa akin. Alam niyo po, nung time na yon gusto ko nang lumubog sa kinatatayuan ko. Kung pwede lang. Wala po akong pwedeng pagsabihan. Kasi pwede akong pagkamalian. Alam niyo po, nung time na yon meron po kasi akong dalawang singsing. Nagtrabaho po kasi ako sa Macau at saka sa Vietnam. So, nag-iipon ako ng mga jewelry. Meron akong kwintas, meron akong singsing. Intentionally sinusuot ko po yon para makita nila yung inaalipin ninyo, meron ka kayang makabili ng ng mga material na bagay. Alam niyo po nung time na yon, yung pong dalawa ko pong singsing inilagay ko po sa bulsa ko without knowing na yung bulsa ko po pala butas. Bakit ko po inilagay sa bulsa ko po? Kasi po, nung time na yun, masama ang loob ko dahil sa pinagsasabi ni Daniel Rason. And I'm trying to console myself dahil doon sa sama ng loob, dahil mahal ko po siya Nire-respeto ko siya bilang leader na kinikilala ko sa Diyos, na sugo ng Diyos. Pagkakabulsa ko po at nagdabo po ako, baka magasgas po yung mga singsing, nahulog po. Yun po yung kwento po doon. At nung pong kinabukasan, pinagmalaki pa po niya sa kanyang kapatid na si Sis Lisel. Sabi niya, yan si Badong, pinagalitan ko yan kahapon. Sabi po ni Daniel Rason. Tapos, ang tanong po ni Sis Lisel, bakit kuya? Ba't mo siya pinagalitan? Paano? Sabi niya ganyan. Naalala niya lang tayo pagka wala na siyang pera, pagka nakapag-ipon siya, nilalayasan niya tayo. Kuya, hindi totoo yan. Matagal na namin kasama si Badong. Bigyan mo yan, hindi mo bigyan. Is the same. Kasi lumalabas po kasi, kapag po yung patawaran na hindi nakita labag po sa Biblia, utos Correct. po, bago ka maghandog. Bakit po? Bago ka maghandog. Opo, connect doon po sa tanong po ninyo na, yung po sinasabi po ninyo na hindi na kailangang humingi ng tawad na personal. Kasi po hindi niya kaya, ma-pride po kasi siya. Hindi po niya kaya na humingi ng tawad.
Ma-pride Kaya po ka, yung Daniel sinasabi, Rason, kaya ma-pride po ka. yung sinasabi niya, malirim yung sinasabi niya, yung magpahayagan kayo ng sa bawat isa. Sabi niya, hindi daw magagawa. Sabi ko, hindi sasabihin ng Diyos yun kung hindi kayang gawin. Correct, Sabi ko, lalo na po sa panahon po natin ngayon, we are living in a modern technology. cellphone Pwede lang. mong kontakin yung pinagkasalaan mo, kapatid, pasensya ka na. Nagkamali ako, nagkasala ako sa iyo. Tapos pag ito pa isa po, meron ding isa doon na, yung nangyari po kasi ako po, bilang ako po yung chairman nga nung aming party list na Akbayan. Tumutulong po kami, namimigay po ako ng mga pagminabahaan, dito po sa akin dinadala yung mga relief goods, minsan isang elpo, pupunutong bahay, tapos pinamimigay ko po, nagpipicture po, sabi kasi nung sa amin, documentation, kailangan nakita na pinamigay. Sabi ko, ganun ang akin, sabi ko, aral sa amin, walang picture. Kailangan ko i-dokumento, baka kasi makita na hindi ko ipinamigay, baka sinolo lang o paano, pinipicturean ko. Pipicturean ko. Saka ko isesend sa kanila. Tapos iaano ko doon sa ano. May question sa akin, bakit ko parang, sabi ko, kasi hindi akin yun. Sabi ko doon sa isa, alam mo ba, nasabi ko tuloy, sabi ko, patawarin ako. Alam nyo ba, marami akong ibinigay sa lokal na walang picture, hindi nyo alam. Kasi yung personal ko yun, akin yun. Correct. Ito hindi akin. Kailangan makita nung mga nag-donate kasi po, ganito po. Kapag ko kasi po, dito po kasi sa bayan namin, madalas po magbaha. Na kapag po nagbaha, tatawagan ako nung aming HQ, headquarters sa amin, kapati, ang tawag po sa amin kasi kanoli. Ano po bang, ano po pangangailangan? Bibigay po ako sa kanila ng mga figures kung ilan yung dapat dalhin, kung anong lugar yung mga naapektuhan. Ganon. Tapos may mga nakakakita po sa akin ng mga pribadong tao na mga kakilala ko po sa US, papadala po sa akin ng pera, idagdag mo yan. May nagpapadala sa akin ng mga groceries, dagdag mo yan. Para po makita ng mga tao na nagbigay na ipinamigay ko po talaga. Ano po yun, mabuting ulat po ang tawag doon, nasa Pilipos po yun. Nangyari po, sabi nga po sa akin ng dapat kumuha ka rin ng sayo. Sabi ko, hindi na po, meron naman ako kahit papaano. Hindi naman sa pag-aano po, kasi ganun po ako dun sa tungkulin ko. Kaya po, bago po ako maanib, maayos naman po ang Ganito po, pati po yung pagre-react doon sa mga nagko-komento, pinaka-question. Sabi ko, ano naman kung mag-react ako ng heart? Pati ba naman yun? Sabi ko. Tapos sabi sa akin ng isang manggagawa, umalis ka na dyan sa Akbayan dahil iyan ay komunista. Sabi ko, itong komunista po ito, hindi po ako sasama dito. Hindi po ito komunista dahil ito po representante ng mga taong mahirap. Sino magiging boses? Ako samantala, kung ito'y alam kong komunista, wala ako dito. May Diyos ako. Sabi ko, mali lang yung inyong itinatawid sa inyo. Ito komunista, ito'y komunista. Numero 1 ako. Naaalis dyan. Hindi. Tumutulong ito. Pag may sakit, pupunta dito sa akin, pipirmahan ko. Pag pirma, bibigay na doon kagad yung mga assistance. Kaya nga po nung nakakuha ako ng relief, alam niyo po ba, sabi ni Bradley, gamitin mo yung kapangyarihan mo. Kapag ikaw nasa kamay mo ang kapangyarihan na gawin ng mabuti, gawin mo. Alam niyo, ginawa ko po? Mismo mga kapatid, ang pinagbibigyan ko. Hindi po ba sabi ko, nagagamit ko yung aking posisyon para gumawa sa kapatid? Correct. Sa kapatid sa... Yeah. Yes, siya. Nangyari po, pumipila po yung mga tao. Sa ayusan po. Pero yung mga kapatid, sabi ko sa mga kapatid, wag na po kayong pumila. Dito na po kayo sa loob ng bahay ko. Iaabot ko lang, wag na po kayong pumila. Kasi kailangan lang may picture para dokumentasyon na pinamigay ko. Sabi ko, anong problema sa ganun? Ngayon, bakit ngayon mismo kayo mismo nagpipicture at kayo pa nagpo-post? Di ba yung kaiba-ibabawan nyo? At ang sabi diyan, ang sabi nyo, feeding program. Ang feeding program, araw-araw. Hindi yung kung kailan nyo lang gusto. hindi, at sa yan, hindi feeding. Ilugaw lang yan eh. Tapos, ang sabi nga, ay pakain mo. Salita ng Diyos. Sabi ko, uunahan niyo yung pagkain para bakit? Ginagawa niyong aso ang mga tao? Napapaamuin niyo muna para lumapit sa inyo? Kasi pag walang pagkain, hindi lalapit sa inyo ang aso. Ginagawa niyong, tapos pulubi.
Tapos sabi ko pa nga po, yung piyesta po ng Diyos, sabi ko. Exodo, nasa Exodo. Opo. Dahil yung po daw nasa Huwag kang Exodo, gagawa piyesta ng Diyos. para sa iyo ng anumang larawang Hindi po, hindi po. Yung piyesta po ng Diyos kasi ginagawa nila every 3 times sa Biblia po, 3 times. Okay. Pero ang ginawa po ng MCG ay 4 times na po. Opo. Nakasulat daw sa Exodo kaya ginagawa din nila. Ang tanong ko, nasa Exodo yun, ginagawa nyo. Bakit tumututol kayo sa nakalagay sa ano, yung nakalagay sa yung ikapo? Bakit tumututol kayo sa ikapo? Nasa lumang tipan din yun. Correct. Bakit napaka-bias nyo na pag gusto nyo gawin? At saka sabi ko, saka yung tinatawag nyong Christian New Year, sinusunod nyo yung Hebreo. Sabi ko, yung Hebreo. Bakit? Hudyo ba kayo? Hudyo ba kayo? Bakit nyo samantalang yan, Exodo din, sinusunod nyo rin. Samantalang itong dito sa, ano, yung ikapo, nasa lumang tipan din, tutol kayo. Sabi ko. Iyon, hindi naman sila makano. Sabi ko, nangyari kasi ganito po. Yung parang, yung turo-turo lang sila. Kumbaga, kung ano lang yung pakinabang, yun ang kukunin nila. Pag hindi gano'n, sabi, ang Diyos, hindi ka ako, si Kristo at ang Diyos, hindi lang loloko yan. Ang problema sa inyo, pinapaikot lang kayo. Pinapaikot kayo nung namumuno sa inyo. Correct. Nangyari, yung mga kapatid dito, nagalit sa akin eh. At meron pa sinabi yung isang kapatid, ay, yung sinasabi mo naman na yan, yung mga katulad ng patawaran, kahit di magkita, debate, hindi naman aral yan, hindi naman turo. Sabi ko, hindi pala turo yan, ba't sinasabi pa ni Rason? Correct. Tama. Huwag mo sabihin kung dito, sinasabi mo sa kapatiran, ibig sabihin, pinaalam mo sa kapatiran, tinuturo mo sa kanila. Pag hindi mo ituro, huwag mo na sabihin, hindi naman pala aral yan eh. Ano sabi sa isa nun? Di ba po? Pag hindi mo pala aral, huwag mo na sabihin. Correct. Napakarami pong bagay na sa aral. Pero nung panahon po ni Bardelli, okay naman po eh. Kaya ako 3 years ago pa po, exeter na ako. Malis na po ako dyan talaga eh. Dahil ako tinitiis ko lang po dahil iniisip ko yung asawa ko po kapatid. Opo. Kumusta na po yung asawa nyo ngayon? Nag-exit na din po. Nag-exit na rin po. Siyempre po, di ba nga sabi, kapag inalis mo, siyempre, kasama ko na po yun. Kapati yung akin pong naakay. Wala yung pong iba kasing mga kapatid nagiging broken family kagaya ni Brother Mike Nabong, pinahiwalay yan po ng mga manggagawa ay si Sbeth Nabong na hiwalayan si Brad Mike Nabong. Biruin mo, ilan yung anak nila ni Brad Mike Nabong at saka si Sbeth Nabong? Tapos mali po. May mali po kasi po meron po yung tinatawag na story of my faith. Meron po kasing pinalabas dyan na lalaki na sabi ng babae, sino pipiliin mo? Ako o ang dating daan o iglesia? Sabi ng lalaki, wag mong itanong. Wag mo akong papiliin, masasaktan ka lang. Ibig ba lang sabihin, tanggap nila pala yung ganun. Opo. Ayaw ng Diyos. Sabi ko, mali. Ayaw ng Diyos ang pamilya masira. Correct. Samantalang layunan nyo pa yun? Correct. Mali. Tama po yun. Ang pinagpagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin, ninuman. Iyon, sabi ko, parang ang nangyari po, yung sistema ng lalaki, wag mo akong papiliin, masasaktan ka lang. Ibig sabihin, iiwanan ng lalaki yung babae na dahil sa iglesia. Mali. Pero mas gustong-gusto nila yun kasi nga, yun ang gusto ng i-mindset po ni Rason sa mga kapatid. Hindi ba pwedeng sabihin maayos na salita? Wag mo kong anuhin kasi ito. Yung magandang katulad po nangyayari po kung naanib po ako. After 3 months, yung asawa ko naman naanib. After yung kaibigan ko naanib. Nangyari po ngayon nga po, para lang po kami makapakinig din ng mga aral ni Brad Eli. May video si Brad Eli. Nanonood namin. Ang nangyari po, mayroon po kasi kaming kapatid sa MCGB dati na kasama namin. Nagbebenta po ng mga paksa. Bebenta po ng mga paksa. Ngayon, yung nangyari para po kasi kaming ginigipit pag hindi siya sinunod, hindi bibigay yung paksa. Nangyari, pabayaan mo na wala tayong paksa. Ang paksa naman ni Brad Eli nasa puso na natin. Yun na lang balik-balikan natin yung ibang mga
may video ni Brad Eli at doon tayo magsama-sama. Yan po lang ang sinasabi. Kaya nga po, nakakapagpatuloy kami, awat tulong po ng Diyos. Meron din po kaming may mga kapatid po kami na ano, yun po ang aming ngayon pinagsasama-samahan para lang po kami makapagpatuloy. Yun po ang ano namin. Salamat po sa Diyos at nakadao pang palad po tayo, kapatid. Salamat po sa Diyos, Brad. Brad Noli. Brad Noli po. Opo. Salamat po sa Diyos, Brad Noli, sa oras na ipinagkaloob niyo po. Alam ko po, marami pong mga kapatid ang nakinabang sa live po na ito ngayon, mga kapatid. At lahat po ng inyo po nararamdaman, mga kapatid, all of those are valid, mga kapatid. Dahil meron po tayong espiritu, a spirit of discernment na binigay po ng Diyos. Sabi po ng Biblia sa unang 1:4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa mga espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kaya yun po. Ang sabi po, ang misa po, sinasabi ko, umalis ba kami? Hindi. Totoo. Kasi hindi naman kami umalis doon sa aral. Yung pa yung aral. Correct. Sila ang umalis sa aral. Opo. Umalis lang tayo doon sa leader. Pamumuno ng leader. Opo. Yun po. Hindi kami yung aral, yung pa rin. Tapos ganito pa po, mahihabol ko lang po. Bigla kami sasabihan na aso na bumalik sa suka at baboy na nalinis, babaeng baboy. Oy, sabi ko, baka hindi nyo alam. Kayo ang bumalik sa suka. Correct po. Kayo yung mga baboy na naglubalog. Bakit? Wala na sa Biblia yung aral nyo eh. Wala na sa Biblia yung aral nyo. Hindi na yan ang turo ni Brad Eli. Ang dami niyang sabi ko, bakit ayaw mong i-play yung dating mga video? Kasi po, pag pinili niya yung dating mga video, ang mangyayari diyan, mabibisto yung kanya yung tinatawag po na choppy na aral niya. Opo. Ito po ako po, hindi naman po ako nag-aano dahil siyempre po makikilala ako. Ako naman hindi naman po ako natatakot dahil wala naman po akong ginawang masama sa kapatiran, wala po. Kaya lang po masyado pong sila iba na po yung ano nila. Kapag yung may tanong sa kanila, gagalit sila. Kung ba, ang miyembro ka, parang anong nangyayari po, ang trabaho lang po, tungkulin lang po ng miyembro, magbigay lang ng magbigay. Opo, totoo po. Sabi ko, hindi nyo malaman, nakakamusta yung mga kapatid, yung may kakainin ba? Basta tatawag ang sekretary, Brad, maglalambing po, kailangan po ng ganito. Magkano po ang bibigay nyo? Ay, teka po muna, sis. Sabihin, Brad, ihulog mo na lang sa abulo yan. Bihira ka ako. Hindi nyo ba nalalaman yung taong hinihinga niya? Tapos po, meron pa po eh. Kabago-bagong kapatid, ginawang miyembro ng kapi. Sabi ko, kumot nakita lang pong may kakayanan. Miyembro ka agad ng kapi. Sabi ko, mali. Kung natisod. Correct. Kung natisod. Opo. Tapos po yan. Maingat po si Brother Eli nung time niya regarding po dyan sa involvement ng mga bagong kapatid sa mga kaperahan. Yun na po. Ayun na po. Salamat po sa sa pagkakataon. Opo. Maraming salamat po sa Diyos, Brad Noli. Ulit po yung akin pong pakiusap sa inyo. Como kayo po ay isa sa mga po ni Senator Risa Ontiveros. Sana po loloobin po ng Panginoon. Kung maganda po sana, bro. Kung konkreto po. Meron po. Konkreto po at meron po kaming mga kausap na mga kapatid na lawyers, na exiters. Konkreto po yun and well documented po yun, mga Brad Noli. Kung basta po mga legit siya, mga talaga pong hindi tayo makukuryente sa ating ibibigay na yun po, mahirap po kasi pag po kung talagang tinatawag po bang kakasok yung katulad po rin ng mga kaso talagang nag-abuso siya. Kung Opo. Ano po yun? Well documented po yun, yung mga abuso na ginawa niya basta marami po. Hindi ko na lang, too many to mention and po yun, with confidentiality.
Kung dokumentado po at talagang bigay po natin, bigyan natin papel, pag-aaralan po nila yan. Opo, At yun po, i-PPM ko po kayo, Brad Nolly. PM niyo po ako, opo, ha? opo. Kahit paano naman po, meron pa akong contact po. Kasi ngayon po, hindi po ako ngayon dito sa party, sa election ngayon. Hindi po muna ako kasi meron po akong mga kapatid po, meron po kaming pinagagawa na isang maliit lang na pagkakatipunan para may lugar kami. Ayun po, para po makapagpatuloy. Meron po kami isang lugar na yun po. Bigayan nyo lang po sa akin at ipapaabot ko through o kaya naman po, nyo po sa email, tapos isend natin doon sa kakilala ko, isend naman po doon kay Senador Risa. Sige po. Sa ngayon po siguro, baka hindi po maasikaso dahil Election. marami pa pong inaano si Senador Risa, alam niyo po naman yan. Opo. Kaya, saka po, ganito po yan, bro. May ano po kasi si Senador Risa, baka tumakbo po siya sa 2028 sa higher position. Kaya medyo pero try po natin. Opo. Try po natin. Dahil nung nag-meeting po kami last year, kami kung anong posisyon na tatakbuhin niya sa susunod. Opo. Siguro po tulong po ng Diyos maipaabot lang natin. Opo, maipaabot po yung concern and po yan, well documented at pati po yung mga complainants. Ano po ba yan? Ano po yan? Criminal o civil? Confidential po. Marami po. Kasi po, kung hindi naman po, baka hindi rin po pansin. Hindi katulad po nung nangyari kay Aguila, kay Buloy, at saka yun, talagang po yun, medyo marahas na akusasyon at talagang mga mabibigat. Kung ito naman po, hindi naman ganun mabibigat po. Mabibigat po yung mga sige po. As I've said po, well documented and marami pong mga testigo. Tignan po Hindi natin, ko lang pag ibinigay naman natin. Hindi ko lang po pwedeng sabihin ngayon kung ano-ano po 'yon, mga kapatid. Brother Nolly. Opo, sige po. Meron po kaming GC na ginawa po namin na nandun po yung mga complainants at yung mga evidences. Opo, ako naman po magiging isang maliit na lang po ako na mapaabot ko lang doon. Kasi po, personal, kilala naman po ako ni Sir, kaya sobrang busy po niya. Kailangan po pagpunta doon o anuman, po muna na appointment. Yes, kasi po, I know po. Kailangan po talagang merong appointment, hindi naman kararagli na pupunta ka doon, i-entertain ka sa dami ng inaano nila. And as I've said po, maraming salamat po sa Diyos sa po ninyo, pag-akyat po ninyo, Brad Nolly. At mag-PPM po ako sa inyo regarding that matter. Sige po. At ayan niyo na po, pag bibigay ko po sa inyo yung email at nung anak ko. Hindi po kasi kailangan sabihin dito yung mga na yan dahil po yan, maselan po yan. Apo, kung talagang pong tinatawag kumbaga sa Kongreso po, kung talagang impeachable offense. Ay, naku, more than impeachable offense, brother. I am telling you more than impeachable matters. Binagsabi po daw, wag po sa email. Bakit? Paano po maipapadala paano niyo po maipapadala sa akin yung mga Basta mag-ano na lang po tayo, brother. Mag-PM na lang po tayo. Meron pong GC, sasali ko po kayo doon. Sige po. Hindi po tayo tanga para po ipaalam sa kanila. Kasi po, inaano ko po. Ako, ko dyan, dahil sabi ko, iaabot ko lang. Pero baka ba nahuli po, maano ko dahil, alam niyo ba, merong mga abogado yan na Basta ako, iaabot ko lang, bahala po kayo dyan. Meron po kaming abogado, kapatid, wag kang mag-alala dahil yung mga backup po namin, kung mabigat sila, mas mabigat. Unang-una, Hindi, ako naman po, wala naman po silang namin Diyos. Opo. Sige po. Po natin, basta iabot ko lang, natin. Yun. Pag-abot, di bahala na po siya, pag-aralan niya. Alam niyo po, wag po kayo matatakot, wag po kayo Hindi naman po ako naano kasi. Ang inaano ko pa, wala naman din akong personaling inano sa kanya. Aral lang naman ang inano ko. Aral lang naman po. Opo, aral lang naman po kasi, nasa aral po kasi ng Diyos, dapat po ang isang walang kapintasan. Wala po, hindi ko na po pwedeng elaborate po dito kasi
magkakaroon po sila ng idea kung ano po yung mga bagay-bagay Kasi gusto na, sa opo, mga ganyan pong bagay, pwede po ako pero kumbaga, magiging kasangkapan lang ako para makarating. Pero yung madadawit po ako, baka isama po ako dun sa tinatawag na Senate inquiry, hindi po, hindi po tayo sa ganyan. Basta binigay lang, basta kung ano po, kung sino po yung mga resource person in case lang po. Pero palagay ko, next year yan, sa darating na gano'n lang po, magiging partisipasyon ko po. natatakot, Ang po brother, ng mga na opo, ako nga po, hindi ako natatakot. Ito, yung pagmumukha ko nakalantad sa Okay lang po kasi kayo nasa abroad, ako nandito sa Pilipinas. Opo. At Opo, naiintindihan ako po, ko kayo, kilala po ako ng mga tao dito, madali po ako malocate. Hindi naman, iba po, hindi po natin lang kasi po kung nakita niyo yung isinay nyo na screenshot ko, nakita ko na senior naman eh. Hindi, Ano po sabi doon? Diba po? sa dami po nung mga kapatid po kasi na nagme-message sa akin, hindi ko na po Nakita niyo, matanda sino-sino po lahat. Hindi, nung nakita ko po kasi nasinyo, sabi ko, alam niya. Kasi nakalagay po doon, pagpatuloy mo lang, may kalalagyan ka, sabi sa akin. Hindi naman ako natatakot sa ganun. Wala naman sigurong, kaya lang, Yun po, bahala ayun na po po. yung Basta yung ako, screenshot na yan. Opo. Kaya ako naman po, nag-ano lang ako, umalis. Sabi ko, umalis lang ako to, galit kayo. Sabi ko, Opo, hindi naman sabi ganun. po ng Biblia, Brother Noli, tandaan niyo po yung sabi ng Biblia. Huwag nga kayong matakot sa mga nagsisipatay sa laman. Matakot tayo Opo, sa tama ako, ganun nagsisipatay naman ng po. kaluluwa at Kaya espiritu. lang, sabi nga, kung pwedeng mabuhay ng tahimik, kaya nga po umalis kami. Kaya lang, kung ganyan, sige, basta iabot ko lang, wala naman akong, yun lang partisipasyon ko na Opo. pinadala sa akin, kung ano man. Basta kung Yun lang anong, po, brother, ang masasabi basta ko po, yun lang magiging partisipasyon. Opo, maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong ito. And sana po maingatan po kayo ng Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao maligtas. Tandaan po ninyo yan. Huwag niyo pong iaalis sa puso ninyo na dumating sa punto na sasabihin ninyo walang Diyos. Mangmang Ano ko lang po kasi, ang nagsasabi na walang Diyos, mga kapatid. Kasi kung ano ko lang po iisipin nyo, kasi minsan, ano po? mga maparatang po sila mapagparatang po sila Nung ako po umalis, pinaratangan ako ng kung ano-ano na sabi ko, anong klaseng iglesia to? Opo, Naturingang... tama po yun, brother. Ano po, yan po ang iglesia na hindi, I am not proud of. Ikinahiya ako naman po. kung paanong sinabi ng ating pambansang bayani, kung yan ang Diyos ng mga praile, itinatakwil ko ang Diyos na yan. Ganyan din po ang sasabihin ko. Kasi po ako, sa MCGI po, hindi ko Pasensya. Ayun, Brother Noli, maraming salamat po sa Diyos. At okay po. Ingatan po kayo ng Panginoon. Manatili po kayo doon sa daan na si Kristo na lakaran po ninyo. At yung pong kapahingahan po ng inyong kaluluwa, ng ating mga kaluluwa, we can attain that through walking sa daan na Kristo. Opo, salamat po sa Diyos. At sa lahat po ng mga kapatid, magbabasa lang po ako ng hindi ko na po siguro mababasa po to na napakarami na. Masasabi ko na lang po mga kapatid, dahil na rin po dyan, madaling araw na rin po sa Pilipinas. Ingatan po tayong lahat at manatili palagi ang pag-ibig at ang kapayapaan ng ating Panginoon Kristo at ng ating Diyos Ama. Amen.